Ayan po, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Liza from CLF Navotas at muli naanyayahan na naman tayo upang magbahagi ng ating salita. So tayo po ay nasa ika-48 na yugto na po ng ating prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay nasa week 3 topic po na meron pong napamagatan na much is given, much is required sa grupo po namin. So ako po, ang napili ko pong verse ay makikita sa Luke 12:48. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Yes Lord, hallelujah. Dakila ka Panginoon sa aming buhay. Purihin ka at sambahin ka. Dalangin namin Father God sa araw na to na ikaw yung patuloy na manguna sa aming buhay. Pagkaingatan niyo po kami at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Patuloy nawa na ikaw yung manguna sa amin at ikaw yung magbibigay, Father God, sa amin ng wisdom at ng knowledge na sa gayon. Matutunan namin, O Lord, at maunawaan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Kayo na pong bahala ang humipo sa kanilang mga puso sa mga nakikinig sa oras na to. We thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Pray. Amen. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. So, tayo po ay merong topic na naibigay sa amin, which is po, much is given, much is required. So sa akin po, ang napili ko pong verse po dito ay makikita sa Luke 12:48. Sabi po dito, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. So babasahin ko lang din po sa Tagalog, no? Sa Tagalog po, sa Luke 12:48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. So, dito po sa sa topic po namin ay makikita natin na kung gaano tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ibinigay niya sa atin. So for example, nangangalan po doon ay yung the parable of the talents. So kung alam po ninyo yun, kung alam niyo po yung kwento po ng the parable of the talents po, basahin ko na lang din po para may para kumain natin. So dito po yung kwento po ng talinghanga tungkol sa tatlong alipin, dito po natin mapapasok po yung verse na Luke 12:48 na bagay po talaga dito. So ito po, basahin ko lang po. Talinghanga tungkol sa tatlong alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong magalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang ari-arian. Binigyan siya ng aliping ginto, ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto, at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagpulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gawin nating tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto, at ang sabi ng Panginoon, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na itinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalaan kita sa malaking halaga.
Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinatanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko hinahasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang salapi? Kahit paano ay may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kaunti nasa kanya ay kukunin pa. Itinapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang mga ngipin. Amen. So, dito po sa Parable of the Talents, na sa topic po namin na much is given, much is required. So, napakaganda po ng kwento po na ito sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na sa isang malaking bagay. Kaya nag-expect din ang ating Panginoon na maibalik natin ito sa Kanya. So ano nga po yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon? Yan po yung mga talento po natin, kakayahan natin. Kung ano man yung binigay ng Panginoon na pagpapala sa atin, financial man yan, o spiritual, kalakasan, kaalaman, karunungan. Dapat natin ito ibalik sa Panginoon. Sapagkat napakahalaga na tayo bilang isang lingkod na pinili ng Panginoon, pinagkatiwala. Marapat dapat lamang din na ibalik natin sa Panginoon kung ano yung tinanggap natin sa Kanya. So halimbawa na lamang po, tayo bilang isang mga lingkod niya, bilang isang Kristyano, tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon upang mamuno sa ating hasakupan. May kanya-kanya tayong talento na ibinigay ng Panginoon na dapat nating pahalagahan at kaingatan. Patuloy tayong magpagamit sa mga gawain ng Panginoon kung tayo man ay tinawag bilang isang lingkod niya, iba't iba man kung ano man yung ministry na pinanghahawakan natin, kahit ano pong ministry po yan, sa praise and worship, sa pag-aalaga ng mga youth, or kahit ano pang mga maaaring gawin sa simbahan, kahit pagwawalis, kahit paglilinis, tinawag pa rin tayo ng Panginoon. Kaya dapat lamang na kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, ibigay natin ng buong puso yung paglilingkod natin doon. Hindi natin maaaring isipin na ganito lang ang kakayahan ko. So kapag lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon at sa kalulugod ng Panginoon, natutuwa na ang Panginoon doon para tayo ay pagkatiwalaan sa maliit na bagay. Kasi doon naman tayo tinatest ng Panginoon sa maliliit na bagay. Kapag tayo ay napatunayan natin sa Panginoon na tayo ay napagkatiwalaan sa maliit lamang na bagay, mas lalo tayong pagkakatiwalaan o may malaking opportunity pa si Lord na bubuksan para sa atin. Maraming pagpapala pang ibibigay ng Panginoon sa atin sapagkat doon pa lamang sa maliit na bagay na pagtagumpayan natin yon, nagawa natin ng maayos yung dapat na pinapagawa ng Panginoon. Doon pa lang matitest na tayo ni Lord kung gaano tayo dapat pabigyan ng mas malaking opportunity sa ating buhay. So dapat po palagi natin isipin na kung tayo ay merong isang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kahit anumang gawain yan na sa tingin mo sa ikalalago ng spiritual mo, sa ikalalago ng tao sa paligid mo, sa ikalalago ng inyong simbahan, sa ikalalago mo bilang isang mananampalataya sa Panginoon. So, dapat lagi natin isipin na huwag tayo maging stagnant sa mga ibinibigay sa atin at patuloy na ibigay natin yung buong puso natin na paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya sapagkat huwag natin gayahin yung sa ikatlong alipin na sa sobrang takot niya na kung ano man yung sabihin ng kanyang Panginoon, hindi niya tinry na mag-grow or tinry na
mas lalo pang lumaki yung isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Halimbawa na lamang na mayroon tayong talento na nakikita ng ibang tao sa atin or nakikita ng Panginoon na alam mong binibigay na sa'yo ng Panginoon pero pilit mong hindi talaga totally sinasurrender yung buhay mo. Parang iniisip mo lang na hanggang dito ka na lang. Wala kang kakayahan na mag-improve or mag-grow pa lalo kasi iniisip mo yung parang hindi mo kaya, yung mga lapses mo, yung mga bagay na akala mo, mga kahinaan mo. Pero dun pa lang sa pinagkatiwalaan na tayo ng Panginoon, dapat ibinibigay natin yung buong kakayahan din natin. Kasi once na tayo ay pinili ng Panginoon, 'di ba? Sabi nga 'di ba, marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Sa totoo 'yan, napakarami talagang tinatawag ang Panginoon, pero kakaunti lang talaga yung nananatili kasi maraming tao o maraming Kristiyano ang hindi tunay talaga na nauunawaan yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kasi ano yan napakaraming pagsubok talaga once na tinawag tayo ng Panginoon. Ang dami-dami natin pwedeng bitawan, ang dami-dami natin pwedeng mga bagay na isakripisyo, lalong-lalo na kapag nasa Panginoon na tayo at nasa gawain tayo ng Panginoon at bilang ginagamit na lingkod. Napakaraming bagay natin dapat na isakripisyo. Pero kapag iniisip mo na ginagawa mo ito para sa Panginoon, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, 'di ba? Magugulat ka na lang unti-unti. Binibigyan ka ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman, ng mga iba't ibang kaparaanan kung paano mo pagtatagumpayan yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Minsan kasi kinukulong natin yung isipan natin, yung puso natin na hanggang dito na lang ako. Parang hindi ko kaya nung ganun, nahihiya ako, hindi ako karapat-dapat. Talo tayo sa mga isip natin o sa bulong ng kaaway na wala tayong kakayahan na lumago at magpagamit sa Panginoon. Pero kung iisipin natin na ibigay yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon, magugulat ka na lang na lahat ng bagay ay naa-align sa plano ng Panginoon. Na kaya pala ganito, ubuti na lang ganito. Kasi meron tayong pagkakataon na mamili. Pero yung ibang tao talaga or usually pinapairal nila yung tapot or yun nga lagi nga naman natin sinasabi na lagi lang nila kinukulong yung sarili nila sa isang box. Pero once na inopen mo yun, yung box na yun at lumabas ka doon, kumawala ka doon, makikita mo yung liwanag, yung opportunity na akala mo hanggang doon ka na lang sa apat na sulok na yun, nasa madilim na isang lugar na walang kakayahang lumago. Pero kapag ikaw ay lumabas doon sa comfort zone mo, makikita mo yung opportunity na ibinibigay ng Panginoon pala para sa iyo. Minsan kasi naiisip natin na kapag binitawan natin yung mga bagay na akala natin is yun na yung nakapagbigay sa atin ng satisfaction sa buhay natin. Nakakala natin yun na yung magbibigay sa atin ng kagaanan sa buhay natin, sa pamumuhay natin. Doon tayo nagiging stagnant. Doon tayo humihinto yung paglago natin sa Panginoon. Nakakala lang natin, oo, nagsisimba tayo, gumagawa tayo sa Panginoon. Pero may mga bagay talaga na dapat isinusurrender natin sa Panginoon at pinagkakatiwala. Kaya minsan, nahihirapan tayo sa buhay kasi nga totally talaga na meron pa tayong hino-hold back sa sarili natin. Meron pa tayong hindi binibitawan na sa sarili natin na kahit malinaw na sa atin dahil tayo na tinawag ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng conviction, hindi natin mabitaw-bitawan kasi nga akala natin na sa ikabubuti natin yun, di ba? Pero hindi natin naiisip na hindi na pala ito para sa Panginoon, para sa sarili na lang natin, para sa pangsariling kapakanan na natin. Diba nga, lagi nating sinasabi na ano man yung mapapala natin sa mundong ito, makuha man natin lahat kung mapapahamak naman na ang ating kaluluwa. So tayo bilang isang tao na nakatira pa dito, ang ating pisikala sa mundong ito,
Talaga marami tayong pangangailangan, mga pangarap sa buhay, mga nais marating at makamit sa ating buhay. Pero kapag inisip talaga natin na ang totoong ating tahanan ay pagkatapos ng ating buhay, which is sa langit, kasama natin ang Panginoon, dun mo mauunawaan na nung kapayapaan na paulit-ulit na akala mo kayang ibigay ng mundo, hinahanap mo sa iba yung kasiyahan, yung comfort na sa ibang tao, pero hindi natin naiisip na at the end of the day, kapag hindi naman talaga kalooban ng Panginoon, hindi talaga iyon yung tunay na kapayapaan na dapat para sa atin. Which is marirealize na lang natin kapag meron tayong nagawang mali or sinunod natin yung sariling will natin, doon natin na marirealize na niligtas pala tayo ni Lord sa ganitong bagay. Kaya dapat lamang na kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ibinigay sa atin ng Panginoon, expect natin na ang Panginoon din ay gusto niyang magkaroon tayo ng alam mo yon, ng paglago sa ating sarili. Sabi nga dito, much is given, much is required, diba? So ano man yung binigay ng Panginoon, expect natin na ang Panginoon din is grabe yung expectation niya sa atin. Kasi nga bilang isang lingkod niya, tayo yung stewards niya, tayo yung talagang nangangalaga sa mga tao o sa mga bagong mananampalataya o magkaroon tayo ng mga disciple na patuloy na makakilala at makatanggap sa Panginoon. So bilang isang lingkod niya, dapat tayo ay manatili na maging tapat sa Kanya, kung ano man yung patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon na vision or conviction or wisdom na dapat nating panghawakan. Dapat natin yun ibigay talaga sa Panginoon ng buong puso. Kasi nga, kung tayo lamang yung magdedesisyon sa buhay natin, talagang napakahirap. Talagang ang dami mong hold back na gagawin na akala mo is para sa ikabubuti mo yung pero hindi mo alam na may mas magandang papalang plano ang Panginoon. Kung sa tingin mo, yung plano mo ay maganda na, ganito na kaganda, pero kapag yung plano pa rin ng Panginoon yung sinunod mo, is, expect mo na talaga yun na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa atin. So, patuloy lamang na lagi natin iisipin na kung tayo ay pagkakatiwalaan ng Panginoon sa isang bagay, dapat din na ibigay din natin sa Panginoon yung karapat-dapat na para sa Panginoon. Hindi yung alam mo yung putyo-putyo lang nung binibigay natin sa Panginoon na ay okay lang yan, maintindihan naman yan ni Lord, diba? Pero hindi natin naiisip na dun sa mga desisyon natin na feeling natin ay okay na yun nung magbibigay sa atin ng alam mo yun, ng hindi paglago sa sarili natin. At ayun din yung bilang isang pinagkakatiwalaan ng Panginoon, dapat lagi tayong maging ready palagi na kung ano man yung dapat gawin natin sa buhay natin, ay patuloy lamang natin na ipagkatiwala sa Panginoon. Kasi nga darating yung panahon na kung ano man yung mga ginawa natin dito sa lupa, lalo na kung marami tayong mga kaluluwa na naibigay sa Panginoon, nakakilala, nakatanggap, meron man tayo, kung ano man yung naitanim natin sa kapwa natin, di ba? Na alam mong sa ikalalago ng nila sa Panginoon. Si Lord na yung bahalang magre-reward sa atin, magbibigay ng crown kapag nag-meet na tayo lahat sa langit, di ba? Kaya dapat bilang isang lingkod, patuloy lamang tayong manatili sa Kanya, magtiwala sa Kanya na kapag tayo ay napapagod at nahihirapan na o nagugulumihanan na sa buhay, sa mga desisyon na ating ginagawa, mas piliin pa rin natin na ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng bagay na meron tayo. Kasi kung paano mo tinanggap ang Panginoon, yung unang-una pa lamang na nakilala mo siya at hanggang sa ngayon na inaayos niya ng buhay mo, diba? What more pa kaya in the future? Diba? Paano pa kaya sa future? Kung ngayon pa nga lang inaayos ng Panginoon yung buhay mo, paano pa kaya in the next year, diba? Sa sunod na taon, hanggang sa
alam mo yun, marirealize mo na lang na napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Kasi nga, inaayos ng Panginoon yung dati mong buhay na akala mo wala ng pag-asa, di ba? Pero darating yung panahon na magugulat ka na lang, na picture out mo na meron talagang magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan lang natin magtiwala sa Kanya, at kung ano yung ibinigay sa atin, patuloy lamang natin itong pangalagaan at palaguin pa, katulad na lang nung sa, di ba, sa tatlong alipin na pinagkatiwalaan ng salaping kinto ng Panginoon. Yung una ay tumubo pa ito ng mas malaki sa binigay na halaga ng Panginoon, at gayon din ng pangalawa. So dapat yung mindset natin is maging ganoon din sa alipin na una at pangalawa na ipinagkatiwala ng Panginoon, na kung ano man yung ibinigay ng Panginoon na mga bagay o responsibility na ibinigay ng Panginoon sa atin, dapat lamang natin yun na palaguin, dapat lamang natin yun na pangalagaan, at palagi na ipangaral ng salita ng Panginoon. Huwag naman tayo matulad dun sa ikatlong alipin na itinago lamang niya yung binigay na talento ng kanyang Panginoon, at hindi niya pinalago iyon, para naging stagnant lang sa sobrang takot niya na kumawala o ma-judge or alam mo yun na mapagalitan, or mga bagay na akala mo na magbibigay sa iyo ng kahihiyan sa sarili mo, di ba? Pero hinihintay lang ng Panginoon na gumawa ka ng paraan na para mapalago mo kung ano yung ibinigay at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya lagi natin iisipin na bilang isang lingkod na at tinawag ng Panginoon, kung saan man tayo tinawag ng Panginoon, nasa in-front man tayo ng harap ng pulpito or hindi, nakikita man tayo ng tao o hindi, patuloy lamang natin gawin ito na may kasiyahan at pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. At isipin lamang natin na ginagawa natin ito hindi para sa sarili natin at sa ibang tao, kundi para lamang sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng papuri at parangal ay tanging sa Panginoon lamang. Kaya ayun lamang po yung maibabahagi ko sa araw na to. Naway matutunan po ang bawat isa sa atin, at lagi natin iisipin na kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon, patuloy lamang natin itong palaguin, at patuloy lamang natin na ibigay yung pinaka-best natin sa Panginoon, na hindi lamang tayo pinili ng Panginoon, di ba? Kundi tayo ay tinawag ng Panginoon bilang maging isang lingkod niya, at mahayag ng lubusan yung salita na nararapat para sa Panginoon, upang makilala ang Panginoon at mabigay yung kaligtasan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. At tumanggap siya, di ba? Tumanggap ang mga tao na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, upang sila din ay makaligtas kagaya natin. So yun lamang po yung maibibigay kong salita at bahaging nanggagaling sa Panginoon. Naway ang bawat isa po ay may natutunan at maisa puso ito ng bawat isa sa atin po. So yan lang lamang po ang sa araw na ito. Naway salamat po sa oras ninyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes Lord, hallelujah. We thank you, Panginoon, sa salita mo. Salamat po sa ibinigay mong word sa araw na to. Naway kami, ang mga nakikinig, ay may ma-remind, Lord God, na kung ano man yung ibinigay mo sa amin, naway ito ay hindi namin itago, at patuloy, Panginoon, na ipakita na kami ay karapat-dapat na iyong lingkod na pinili. Naway dalangin namin, Panginoon, sa oras na to, na kami ay maging katulad na lamang, Panginoon, na nabasa namin sa The Parable of the Talents, Panginoon, na kung ano man yung ibinigay mo sa amin, talento man yan, Panginoon, o pinagkatiwala mo man sa amin yan na tao, o mga pinansyal, o kung ano man, Panginoon, yan na mga ministry sa aming paglilingkod sa inyo, naway kami ay palaguin mo, O Lord. Wag nawa kami, Panginoon, na maging stagnant sa lahat ng mga ginagawa namin. Naway makita mo yung pag-grow namin, makita mo, Panginoon, yung mga bunga, Panginoon, makita nawa, Father God, yung mga bagong kaluluwa, Lord, bagong tao na tumatanggap sa inyo bilang
ikaw, Panginoon, yung maging tagapagligtas nila sa kanilang buhay. Kaya, Panginoon, bilang isang lingkod mo, pagkagamitin mo kami at patuloy na pagkaingatan, bigyan kami patuloy ng wisdom, ng knowledge, ng sa gayon, at maunawaan namin, O Lord, yung mga bagay na karapat dapat lamang sa inyo at hindi sa pansarili namin nakapakanan, O Lord. Kaya, Lord, we thank you. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun lamang po sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless po. All glory to God po.